Mabuhay, Mariners! Ako nga pala si Midshipman Sabenya, Jake Tyron, at ako ngayon ay magkakaroon ng isang educational vlog tungkol sa mga national landmarks and shrines na idineklara ng National Historical Commissions of the Philippines. Magbibigay ako ng mga example ng mga shrines at landmarks na itinalaga nila. At ngayon ay pag-uusapan natin ang mga pambansang pangkasaysayang dambana o ang national landmarks. Unahin natin ang shrine ni Aguinaldo or Aguinaldo Shrine. Ang shrine na ito ay matatagpuan sa Kawit, Cavite. Ito ang tahanan pinagmulan ng ating unang presidente, General Emilio Aguinaldo, kung saan dito rin idineklara ang kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898. Pangalawa naman ay ang dambana ng Kagitingan o Mount Samat National Shrine. Ang shrine naman na ito ay matatagpuan sa Pilar, Bataan. At ito ay isang paggunita sa katapangan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na lumaban noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pangatlo sa ating usapan ay ang Fort Santiago o Dambana ng Kalayaan. Ito ay matatagpuan sa Intramuros, Maynila. Ang kuta na ito ay nagsilbing base militar noong panahon ng Kastila at naging kulungan ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Pang-apat ay ang Kapas National Shrine. Ito ay matatagpuan sa Kapas, Tarlac. At ito ay isang alaala sa mga sundalong Pilipino at Amerikano na namatay sa Bataan, Death March noong ikalawang digmaang pandaigdig. Panglima at ang panghuli sa pambansang pangkasaysayang dambana o national landmarks ay ang dambana ni Marcelo H. del Pilar. Matatagpuan ang dambana na ito sa Bulacan, Bulacan, at ito ay isang alay sa Pilipinong manunulat, abogado at mamamahayag na si Marcelo H. del Pilar na naging pangunahing tauhan sa kilusang propaganda. Ngayon, tutungo naman tayo sa pambansang pangkasaysayang puok o ang National Historical Landmarks. Unahin natin ang Baraswain Church. Itong simbahan na ito ay matatagpuan sa Malolos, Bulacan. Dito, dinaos ang unang kongreso ng Pilipinas at ang pagbuo ng saligang batas ng Malolos. Pangalawa, ang Intramuros. Ang Intramuros ay matatagpuan sa Maynila. Ang makasaysayang puok na ito ay naging sentro ng pamamahala ng mga Kastila sa Pilipinas. Pangatlo, Simbahan ng Miag-Aw. Ito ay matatagpuan sa Miag-Aw, Iloilo. Ang simbahan na ito ay isang UNESCO World Heritage Site na kilala sa kakaibang arkitekturang Baroque Romanesque. At ang pang-apat, walang iba ang Malacañang Palace. Ito ay matatagpuan sa Maynila. Ito ang opisyal na tirahan at pangunahing tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas. At ang panghuli sa ating lista, Nagcarlan Underground Cemetery. Ang Nagcarlan Underground Cemetery ay matatagpuan sa Nagcarlan, Laguna. Ang sementeryong ito na itinayo noong ika-19 na siglo ay mayroong underground crypt at ginamit bilang tagpuan ng mga revolusyonaryong noong panahon ng Kastila. Ito lamang po ay isang example sa mga national landmarks at shrine ng ating Pilipinas. Marami pang iba at ito lamang ay tig-5 sa shrine at landmarks na aking ibinigay. Ito lamang po at maraming salamat po. Ako nga pala si Midshipman Sabenya at nagsasabing
Peace.